Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Ipahayag ang Kanyang pagdiligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, sa aming paghahanap, sa aming pagtatanong, Ikaw po ang aming kasagutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming pagkapagod o pagkapagal, Ikaw ang aming kapahingahan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming karamdaman at kahinaan, Ikaw ang siyang aming kagalingan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambay ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sambay ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambay ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod.
ang lahat ng tapat sa pangakong gipit dapat manalangin upang bumugso man ang malaking bahay, di sila abutin. Sambay ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko ikaw, ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambay ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pumayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Naalala niyo po yung
kauna-unahang instruction sa inyo nung kayo ay bata pa? O mga magulang, sige, siguro hindi na natin matatandaan talaga, no? Nung tayo mga musmus pa, mga magulang, nung lumalaki o mga anak ninyo ay medyo lumaki ng kaunti, 3 years old, 4 years old, ano unang-unang yung sinasabi sa mga anak ninyo o habilin sa anak ninyo? Bagamat wala pang masyadong isip, naaalala niyo po yung mga sabi ng mga magulang natin, "Oh, anak, wag mo nga hawakan yan." Bawa, may matatalas, no? "O anak, wag kang lalapit sa hagdan. Wag kang hahawak diyan." Yun yung mga instruction, naalala niyo mga bata tayo, no? Puro wag. No? Wag kang hahawak, wag kang lalapit diyan, no? Wag kang sasagot pag lumalaki ka na. Wag kang magmumura, lumalaki ka. Huwag kang magbabarkada sa hindi mo kakilala. Huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala. Puro huwag. Tama po? In other words, what I'm saying, nung tayo ay lumalaki o nagkaisip, ang karamihan o madalas na habilin, instruction, direksyon ng mga magulang natin pero puro huwag. Bakit? Kasi habang tayo lumalaki, musmus pa, wala tayong control sa sarili natin. Di ba? Kakain tayo, mahawakan natin, kakainin natin kahit ano yung nasa lapag. Bata ka nahawakan mo, bigla mong kakainin. No? Ako, nung bata ako, kinain ko po chicharon. Pagkakain ko ng chicharon, batang-bata pa ako, nawalan daw ako ng ilang araw ng boses. Kasi ang chicharon napunta sa lalamunan ko. Yung pinsan ko, maliit din siya, alam nyo ginawa, walang kontrol Abay, kumuha nung parang aratilis ba yun? Pinasok sa ilong niya. Wala tayong kontrol Lahat ng hawakan mo, kakainin mo, papasok mo sa bibig mo, puro wag. Bakit ko sinabi ito? Marahil ganun din ang turing sa atin ng Diyos. Yung 10 utos na ipinalabas ng Diyos sa pamamagitan ng Moises. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, kagaya dito nakalagay sa ebanghelyo natin, no? Huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Puro huwag. Tama po? Kaya pansinin niyo po, nung tinanong nung binata o nung tao ang Panginoon kung paano maliligtas siya, ang sabi ng Panginoon, isa na lang ang kailangan mo. Ano ang sabi niya? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo ito sa mahihirap. So, ibig sabihin, ang sabi ng lalaki, ay ginagawa ko na po yan nung bata pa ako. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo. So, ano sumunod na pangyayari? Nalungkot yung tao. Lumayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung sinabi ng Panginoon, hindi na pambata. Higit pa sa pagkontrol sa ating sarili. Higit pa sa pagkontrol sa ating galit, higit sa pagkontrol sa ating mga salita, kontrol sa ating mga layaw, next level na ang hilihiling ng Panginoon para makapunta sa langit. Ano yon? Hindi lang wag, kung hindi mag. Ibig sabihin, magpatawad ka, magbigay ka. Hindi lang pagbabawal ang sinasabi ng Panginoon, ang susunod na level para maabot natin ang langit. Hindi lang avoidance, kung hindi sadya, kusang loob, o tinatawag nating proactive na pagsasagawa ng kanyang kalooban. Sa mga tuwid,
ang daan sa langit is not just about avoidance, pag-iwas sa bisyo, kung hindi ang sinasabi ng Panginoon, gumawa ka ng kusang loob. No? Gawin mo ng malaya, hindi lamang pag-iwas, kung hindi paggawa. Doon ang daan sa langit. Yun ang dahilan o magiging dahilan kung bakit tayo tatanggapin sa kaligtasan ng langit. Hindi lang pag-iwas. Pag-iwas ng manakit. Huwag kang manakit, kundi sinasabi ng Panginoon, magpagaling ka. Hindi lang huwag kang manguha o magnakaw, kung hindi magbigay ka. Magkaloob ka. Hindi lang yung huwag kang magkasala, kundi gumawa ka ng mabuti. Nakuha po natin ang punto ng Panginoon. Hindi tayo tinuturing ng Diyos na parang mga bata lagi. Next level. Ang dapat natin gawin, sadya, tahasan, kusang loob, voluntaryo, na gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kung hindi paggawa ng kabutihan. Malaking pagkakaiba. Hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kung hindi paggawa ng kabutihan. Yan ang daan tungo sa kaligtasan. Kaya nga po, nagsimula tayo sa mga huwag nung tayo'y maliit pa. Ngayong tayo ay nasa tamang isip o sapat na pag-iisip na, kailangan nating gumawa na ng kabutihan. Sadyain mo na tumulong, magpatawad, magparaya, maging mahinahon, maging bukas palad, maging totoo sa iyong sinasabi o sa iyong binabanggit, maging tapat ka sa iyong ugnayan, tapat ka sa iyong pinaglilingkuran, tapat ka sa iyong trabaho. Ikaw ay laging dadamay sa mga nangangailangan. Ikaw ay magbibigay ng malasakit doon sa iyong kapwa. Yun na ang hinahangad sa atin o hinahanap sa atin ng Diyos. Ang tanong, ano na po ba yung mga ginawa natin na sinasadya talaga natin? Hindi doon sa napilitan lang tayo, kung hindi kusang loob na nating ginagawa sa ngayon. Nahigitan na natin yung mga pagbabawal sa ating sarili na magkasala, kung hindi sadya na nating ginagawa. Ano na ang ating mga ginagawa sa ngayon? Tumayo na po ang lahat. Ama, mapasamin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao, naway matagpuan ng karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo.
Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpaya sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kung hindi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa isa't isa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iladyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubog at sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 6, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, which come po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at ang bansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.